Panibagong recipe naman ang ginawa ko sa kamuting kahoy. Binilad ko nga ito at nung tuyong-tuyo na siya ay binayo ko naman ng pinong-pino at ang luto naman na ginawa ko ay para siyang kalamay. Bukod sa mga sumang balinghoy, ginataan at dilopak, meron pa kami isang alam na luto sa kamuting kahoy. Yun nga lang talagang medyo matagal to bago mamerienda kasi ibibilad pa siya ng mga ilang araw. Dito sa probinsya, talagang paborito namin na nagtatanim ng kamuting kahoy kasi nga ang laman nito ay talagang nakakapagluto kami ng iba't ibang klaseng recipe. Ito palang pinaghuhukayan ko ngayon ay napaghukayan na ng kapatid ko noong nakaraang linggo pa. Kaya yung mga makukuha ko ngayon ay tira-tira na lang nila. Ayoko na kasi magpunta sa malayo gawa ng sobrang init maghukay kaya dito na lang ako malapit sa kubo. Sasaidin ko na lang yung pinaghukayan nila nun. Gusto ko nga sana dyan na madagdagan pa itong mga nahukay ko para mas madami yung naibilad ko. Kasi kapag ka natuyo na to, pwede na to pang stock at mas masarap to imerienda lalo na kapag ka malamig ang panahon sa tag-ulan. Pagkatapos ko siya dyang balatan at hugasan ng maayos, nagsimula na rin kaagad ako dyan sa paggayat. At ang gayat pala na ginawa ko dyan ay maninipis lang. Kapag ka makapal kasi ang pagkakagayat, siguradong matagal to bago matuyo. Kaya mas maganda na mas manipis para mas madali din siya na matuyo. Mga ilang araw lang ituyo na. Sa yero ko na nga lang din siya nilagay kasi mamaya kapag ka matindi na yung sikat ng araw, siguradong mas mabilis to na matutuyo gawa ng mainit kasi dito sa yero. At pagkalipas nga ng 4 na araw, ganito na yung itsura niya. Kulay puti na yung kulay niya, hindi na katulad nung unang bilad na kulay dilaw pa. Ang kailangan pala dito ay dapat yung talagang tuyong-tuyo siya para mamaya kapag ka binayo ay hindi siya magbuo-buo. Pwede na rin palang pang stock o pang imba kapag ka ganitong tuyong-tuyo na siya. Basta kapag ka tinabi mo, dapat maayos ang pagkakabalot para hindi siya mabilis pasukan ng insekto. Pagkakuha ko sa bilaran, tinahipan ko lang siya dyan ng kaunti at pagkatapos, diretso ko na nga rin siya kaagad na nilagay dito sa may lusong para bayuhin. Hindi siya kayang pinuhin ng sobra, gamit lang ang lusong. Kaya ang ginawa namin, nilagay ko siya dito sa may salaan para makuha talaga namin yung talagang mapinong-mapino. Inulit lang namin ng inulit dyan yung pagbayo hanggang sa mawala na yung mga buo-buo. At pagkatapos ko nga dyan sa pagbayo, ang sunod ko naman na ginawa ay inasikaso ko na nga itong paglulutuan ko. Nagsalang na ako dyan ng kawali at nilagay ko na rin yung mga gata ng nyog. Naglagay na rin pala ako dyan ng asukal at hindi sobrang madami yung nilagay ko kasi ayoko ng sobrang matamis. Naglagay din pala ako dyan ng isang kurot na asin at sunod ko na nga rin nilagay dyan yung binayo namin kanina na kamuting kahoy. Kapag ka magluluto ka pala ng ganito na binayo na kamuting kahoy, hindi ka dapat pwedeng tumigil sa paghalo kasi mabilis siya na masusunog. Tuloy-tuloy lang dapat sa paghalo at habang tumatagal ay mas lalo nga siyang lumalapot. At mas maganda rin pala na bago mo siya lutuin, timplahin mo na muna lahat dito sa may kawali bago mo siya isalang. Alalay lang din sa apoy ang ginawa kong luto dyan kasi hindi rin pwedeng malakas at mabilis nga siyang masunog. At kapag kayong medyo madilaw na nga yung itsura niya, ay pwede na siyang hanguin. Pero mas maganda na tikman muna bago siya hanguin. Ito pala ang minirenda namin ngayong hapon dito sa taas ng bundok at masasabi ko na masarap. Hindi nga namin naubos lahat na meriendahin kaya ang ginawa ko, binalot ko siya sa dahon ng saging at ibibigay ko nga to dun sa mga nagtatabas na mga damo dito sa taas ng bundok. Ipapadala ko na lang to mamaya kapag ka umuwi na sila. So yun lang for today's video. Thank you for watching!